Hi, kamusta po kayo? Ito po si Dr. Tony Liachon. Siguro narinig niyo na ho yung mga latest ng balita na meron hong cases or surge daw or pagtaas po ng cases ho ng COVID sa Southeast Asia. At yan ang gusto nating talakayin sa araw na ito tungkol ho doon sa COVID sa Southeast Asia. Alright. Ngayon, hatiin natin sa tatlong segment po. Ang unang segment ay tungkol po doon sa backgrounder ng COVID. Kung maalala niyo po yan ay almost so ng 2020 hanggang 2024. Yan po ay pinahirapan ng buong mundo. Hindi lang Pilipinas, but buong mundo. Balikan natin, baliktanaw ho tayo kung ano ba yung nangyari sa COVID at paano napahinto yan, yung global pandemic. Upang sa ganun, maiduktong natin dito sa present situation para wala tayong kine-create na undue panic, no? Kasi ayaw natin yung fake news, ayaw natin ng fake ads. Alright? Okay. Sasamantalahin kong sabihin sa inyo, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, tayo po ay napiling COVID advisor po ng National Task Force. Kasi tayo po ay health advocate at tayo nagtapos ng internal medicine. Tayo po ay minalage sa mga sakit na pangkaraniwan po, no? Yan ho, kasama dyan ang infeksyon, kasama dyan ang bakuna, kasama dyan po ang ibang mga sakit. Kaya nga internal medicine So, kaya tayo nakakapanggamot. Dahil tayo po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon maglingkod sa bayan nung panahon ng sin tax, na nagtaas ng pondo ng sigarilyo, alak, ang buwis at ang pera ay binigay natin sa PhilHealth para maduktungan ang ating pong universal healthcare na pinirmahan ng 2019. Ganun o kahaba yung ating preparasyon. So 2012, tayo po'y naging sin tax advocate. Tapos, tayo po'y naglingkod sa Philippine College of Physicians po. Yung grupo po bilang pangulo ho nito. Pagkatapos, na-appoint po ako ng Pangulong Aquino para ho dun sa PhilHealth po. 3 taon yan, natapos ho ng 2019 sa pagpirma ng Universal Healthcare Law. O di, okay na, private citizen tayo. December of 2019, meron ho isang case na nakita po doon sa China. Pero hindi pa ho lumabas yun until January, kasi nagpe-prepare sa Chinese New Year, na dumadami yung cases. Pero hindi pa ho na sabi ng China sa World Health Organization. Until dumami-dami yung cases, kung maalala nyo. Pagkatapos, mula sa China, siya po'y kumalat sa iba't ibang parts ng mundo. At nung sa atin ho dumating, kung maalala nyo, March of 2021. At ako'y nasa bahay noon at nanonood at nagpautos ang Pangulong Duterte at the time na magkaroon po ng lockdown. Kung maalala niyo po yun, no? So tayo nasa bahay, after 1 week, tumawag po ang Office of the President at tayo ay naatasan na isa ho sa maging advisor po ng task force. Kasama po si Secretary Ted Erbosa. At tayo po ay nag-report sa camp Aguinaldo. And the rest is history.
So, ang sakit na ito ay isang virus na wala pang bakuna, kaya mabilisan po. At ito ay dahil sa walang immunity ang buong mundo, hindi katulad ng mga bakuna, nagkarera ang mga pharmaceutical company para makapag-produce ng bakuna. So, ibig sabihin, ang dami nagkandamatay nun, para nung Spanish influenza, kung may ordinaryong flu, nung 1918, wala pang bakuna nun, kaya ang dami namatay nun. Almost 500,000 na namatay nun. Eh kasi walang bakuna nun for flu. Tapos nakadevelop, tapos nagkaroon tayo ng immunity. Ganyan din na nangyari ho sa COVID. Wala tayong immunity, ang dami namatay globally. At umabot ho sa 100,000 ang namatay ho sa COVID. At ang buong mundo ay tumigil until nakadevelop ng bakuna para dito. At nabakunahan ho tayo, nakita natin ang pagpila dito. At nagkaroon na tayo ng immunity until isarado ng World Health Organization, ito po yun. At tayo, manaka-naka, meron. Pero ang pagtrato ng Department of Health ay parang ordinary na lang siyang kaso kasi may immunity na tayo. At nakadevelop ng mga bakuna, ang pangalan ay marami. Pero ang pinaka naging sikat ay yun hong sa Moderna at Pfizer, meron din Astra, meron din yung iba mga kumpanya. Maalala nyo po yun kasi meron nung Sinovac din, galing sa China, at namili pa ho tayo kung alin. Di ba po? Ako po, na-inject ka ng Astra at saka Pfizer po. I think naka-4 po ako kasi booster po yung iba. Tapos, naka-develop ngayon ng gamot, antiviral, yung Molnupiravir at saka yung Paxlovid. Kaya pag tayo ngayon nagkakaroon ng COVID, ang iniinom natin ay yung antiviral drug at nagpapahinga na lang tayo sa bahay. Tama po ba? So yun ang ginagawa natin. At for siguro magdadalawang taon na, tayo naman ay okay na at ang iba hindi na nga nagmamask. At nandito na tayo sa bagong buhay natin. Maliban sa ibang areas like hospital na nakamask pa rin kami. Kung makikita nyo, nakamask ako. Pero makikita nyo sa mall, halos wala na nagmamask, di ba po? Ay, ako yung nag-iingat. Kasi, syempre, may edad na rin tayo. At lagi tayo nasa ospital. Kaya may mask pa rin ako. Makikita nyo, may alcohol ho dito. Nakita nyo po? Oo. At nagso-social distancing. So, sasabihin ko po sa inyo bilang doktor, dahil ako po ay may comorbid condition, may edad na, may hypertension, at may apo sa bahay, mahirap po na isugal, no? Kaya ako'y nakaganito. Okay. Kaya pagka meron humataong lugar, ako'y nakamask. At pag magsisimba, or nasa palengke, o nasa mall, nakamask ako. Kasi mahirap po eh. Kasi mahirap magkasakit, lalo na sa ganito natin. Kasi hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari. So sa backgrounder, sinabi ko na sa inyo kung ano po yung nangyari ng global pandemic. Grabe po ito. Ayaw natin mangyari uli yan. Number 2, sinabi ko sa inyo ang nangyari hanggang sa pagbabakuna. Ngayon, ang kailangan natin i-discuss, meron hong bago ngayong surge. Ito ba ay dapat tayong mag-worry o hindi tayo dapat ba tayong mag-ingat at gawin yung dati? Okay? Yan hong itatalakay natin sa second segment to about the new cases ng COVID. At babasahin natin verbatim yung Department of Health at saka yung advisory at saka yung Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases upang wala tayong makikitang gaps sa communication. We don't want fake news and magbigay ng undue worries para sa taong bayan. So balikan ho natin sa second segment kung ano yung mga advisory na yan sa Department of Health at sa PSMID.
Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, manggagamot po dito sa TV Maria at ang episode natin ay tungkol sa new cases or surge sa Southeast Asia. So, ang gagawin ko po sa second segment para hindi tayo malihis, hahatiin ko sa tatlong portion. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng mga cases sa Hong Kong, Thailand, Taiwan at saka Singapore. So, siyempre iba naman ho doon ang ginagawa ng kanilang Department of Health at tayo dito may Department of Health din at may mga doktor na responsable po para dito. So, ang gagawin ko po, babasahin ko verbatim. Ibig sabihin ko ano yung advisory ng Department of Health para hindi tayo malihis upang sa ganun, hindi ho tayo magkaroon ng mga fake news. Ito po, May 17, advisory ng Department of Health on COVID-19 cases in Southeast Asia. The Department of Health is actively monitoring COVID-19 trends, including the recently reported increases in specific areas of Southeast Asia. We are actively coordinating, according to the Department of Health, through established mechanisms like the ASEAN. Ibig sabihin, ito yung grupo ng mga countries sa Asian region. And this gives us verified information to boost the readiness even as we see no cause for alarm. Yan, tama po yan. In the Philippines, sa Pilipinas, as of May 3, 2025, the Department of Health observed an 87% decrease in cases and fatalities from 2024 with only 1,774 COVID cases reported this year compared to 14,074 last year. Ang laki po ng discrepancy. 14,000 last year, ngayon ho ay 1,774 na lang. The case fatality rate is only 1.13%. Napakababa po. And recent trends also indicate a slight decrease in reported cases over the past 3 to 4 weeks. And from 71 cases in the week of March 23 to April 5 of 2025, may decrease to 65 cases na lang from April 6 to 19. Therefore, ang Department of Health is committed to keeping the public informed and they will provide updates should the situation evolve. So, ibig sabihin ng Department of Health, kalma lang. Hindi ho tayo dapat magpanik. Yan ang sinasabi nila. We encourage everyone to stay informed. Dapat inform tayo. Through the DOH channels of communication and continue practicing the same preventive measures that protect us from other diseases like yung mga viral illnesses. So, ang unang-una, according to the Department of Health, wear face mask in healthcare facilities, hospital, kami yun. 2, stay home. Kung may sakit ka, wag na magpagala-gala. Baka COVID yan. Wala na nagpapatesting. Magkakalat ho tayo. Okay. Number 3, cover your mouth when coughing and sneezing. Alright? Tama po ba? When coughing and sneezing. Number 4, regularly wash your hands with soap and water. Alam nyo, pagdadating ko ng bahay, ang una kong pinupuntahan, yung maliit na toilet ho, bago pumasok ng bahay. Kailangan maghugas ng kamay at baka magbukas kayo ng pinto, madadala natin ang COVID sa bahay. And number 5, kailangan natin ng early consultation kung may symptoms para mabigyan kagad kayo ng antiviral drug at makapag-isolate ng 5 days. Kasi kung may COVID kayo, manghahawa kayo dyan. Ang problem nito, alam nyo ko alin, yung long COVID syndrome. Ito yung pag-persist ng virus sa katawan natin
then humahaba yung symptoms natin. Alright, ang susunod ay yung advisory ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Ito yung statement ng COVID-19 in the Philippines. May 17 din, sabay po ng Department of Health. Alright, ito po yung verbatim na sinabi ng National Board ng PSMID. Reports of surging COVID-19 cases in some Asian countries have been circulating in the social media. However, in the Philippines, the DOH has not reported a similar trend. Likewise, the Hospital Infection Control Department, bawat hong hospital, meron hong infection control. Sa amin hong hospital ay meron hong ganyan. At yan ay sa pangunguna ng PSMID, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, or PSMID. Hindi naman naka-observe ng increase in the admissions for COVID consultations or admission. Yun hong aming hospital, dati may COVID ward ho doon eh. Wala na po ngayon. At wala ding report na COVID cases. Alright? Kasi nire-report ho yun sa Department of Health eh. According to PSMID, nire-reiterate ang importance ng preventive measures na nabanggit ko kanina dun sa DOH advisory para ma-decrease yung paglaganap ng respiratory infection. Ito yung mga proper respiratory etiquette na binanggit natin, hand hygiene, yung mga hand sanitizer, alcohol, at yung mga binanggit natin. Now, yung mga mayroon ho ubosipon, kayo po ay mag-mask at wag ho kayong mag-expose sa inyong kasama sa bahay at sa workplace. Kawawa naman. Kasi yung may mahinang immune system, pag nahawan nyo yan, madadali pa sila. So, ine-emphasize ng PSMID, various respiratory infection that can cause similar symptoms to those with COVID. And some of these infections may be prevented by vaccination. Right? Wala na tayong bakuna ngayon. But I'm sure meron na tayong immunity kasi nagkahawa-hawahan na. Diba? So, kung meron man, protected na tayo. So, dapat i-report nyo yan sa inyong center. Kung meron man, sa inyong barangay healthcare clinics, no? At dapat vigilant pa rin tayo na nandyan pa rin ang COVID kasi mahirap po magkasakit sa panahon ngayon kasi mahal ma-hospital. I tell you, mahal. Number 2 na worry din natin, maliban dyan, ang virus kasi nag-i-evolve yan malay mo, biglang magbago ng anyo. Tapos tayo nagpabaya. Di matutulad na naman tayo dun sa lockdown na napakatagal nating tiniis. So, ako, bilang isang manggagamot, mini-maintain ko rin yung sarili kong healthy. So, dapat hindi tayo magkasakit ng lifestyle disease kasi ang unang tatamaan tayo rin na merong comorbid condition. Lalo na yung may edad, may sakit, mga bata, or kahit wala. Kasi sa panahon ngayon, we cannot afford to be sick. Tama po ba? So, dyan ho, mga kaibigan, natin nabanggit yung advisory ng Department of Health at ng PSMID, Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. At ako ay sumususog na itong latest surge ng COVID-19 cases in Southeast Asia ay wala sa Pilipinas. Pero hindi nangangahulugan, hindi tayo pwede mag-ingat. Kasi, naman, nagta-travel tayo. We go to Asian countries. May dumadating din sa atin. The best is prevention pa rin. Kasi napakahirap po pagka tayo na hospital at the time na mahirap ang buhay. So, yun po. Binanggit natin ng advisory ng Department of Health at ng PSMID. Ang susunod is how do we prevent ang COVID surge uli in the Philippines.
Nagbabalik si Dr. Tony Liachon, ang inyong manggagamot dito po sa TV Maria. At nandun tayo sa last segment natin tungkol sa cases or pagtaas ng kaso ng COVID sa Southeast Asia. Well, binanggit ko na sa inyo yung Department of Health at PSMID. Sinabing may surge nga in Southeast Asia pero hindi naka-apekto sa atin sa Pilipinas. Pero hindi sinasabi na kailangan hindi tayo mag-ingat, no? Nire-reiterate ko sa inyo na kaya in other countries meron kasi nagluwag din sila. Pero ang kaibahan ho nila sa atin, sila may universal healthcare. Sila po ay pag na-confine, libre. Like sa Taiwan, libre. Sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, naku po, lalo na sa Japan, napakayaman na bansa. Malaysia or Thailand. So, ibig sabihin, may kaibahan ho tayong out of pocket natin, napakataas ng ating gagastusin kung tayo mahuhospital. Tama po ba? Mahal. Hindi biro-biro, ma-hospital, I'll tell you. Mga 50% ang babayaran ninyo. Pangalawa, mahal din ho ang antiviral drug. Mahal ho ang antiviral drug. Aabot ho yan sa 2,000. At kung yung isa ang napili ninyo, mas mahal, yung Paxlovid. Yung Molnupiravir kasi, dahil siya ay mura, laging out of stock. Yung isa naman, available pero napakamahal. Ngayon, kaya tayo nagaganito, nag-warning, kasi yung long COVID syndrome Ano ba yan long COVID syndrome? Ito ay pag-persist ng symptoms related to COVID, yung ubo, lagnat, hapo, brain fog, hindi pagdumi o pagdumi, pagkakalimutin, yan ay nananatili. May mga pasyente umaabot 3 buwan, 6 na buwan, or even taon na tatamaan ka. So, hindi natin alam. According to the Center for Disease Control, umaabot hanggang 10%, hanggang 30% na pag nagka-COVID ka, nananatili yung long COVID symptoms sa inyo. Kaya, ako'y natatakot dun sa maaaring adverse event kung magkaroon tayo ng COVID. Kasi yung flu, predictable kasi ang pagka nagkaroon ka ng trangkaso kasi alam mo na in 3-5 days, babalik ka. Minsan nga, meron ka ng flu, pumapasok ka pa rin kasi predictable Ang ibig sabihin, alam mo naman na kahit mag-hatching ka at yan flu, yan meron ng mga immunity ng mga tao Though, nagpapabakuna pa rin tayo para sa flu on a yearly basis. Kasi, maring some patients kasi merong mga malulubang sakit na related sa immunity, mahirap madali. Di ba? Paano ang COVID? Wala na tayong booster doses niyan. Yan ho yung sinasabi natin. So, ang preventive measures niyan ay uulitin ko. At yan ay nakalahad dito. Gusto kong hindi nyo makalimutan. Alam nyo, ako'y may mask every time. May sa kotse, sa bahay. At ako paglabas, ang routine ko, magdala ng 2. May mask ako, isa. Tapos meron pa ho akong tago. Meron pa akong tago. Hindi ako lalabas ng bahay na wala. Kasi hindi mo alam sa simbahan Hindi mo alam sa ospital. Kunyari, wala kang pang-replace dito, siyempre mababasa yan. Kaya ako, nagdadala ako ng mask. Ganon din sa aking clinic. Mahirap po Mahirap magkasakit. Number 1 yun. Number 2, pagka may ubot sipon, check nyo kagad. Para sa ganon, alaman mo, pwede kang mag-anti-flu or pwede kang mag-antibiotics kagad kung sakali. Cover your mouth. Huwag tayong katulad ng dati. Hindi. Yan, may alcohol. May alcohol pa rin sa kotse. May alcohol pa rin sa opisina. Kasi di mo alam Minsan, nandyan sa lamesa yan. Nandyan sa... Hindi mo alam pwede kang mahawa. Ang problema niyan,
pag nahawa ka at ikaw ay matsyempuhan nun. Tapos, ang isa pang dapat nating tingnan sa ngayon, mga kababayan, ay yung pagmamonitor ng Department of Health at saka ng PSMID. Kaya ako, tumitingin ako lagi sa website para sa ganun, maging aware ka. Tinitingnan ko rin yung WHO website. Kung sinabi nila na walang problema, wala tayong problema. World Health Organization yun Tama po ba yun? Ang Department of Health at PSMID, tumutuon din kung ano sasabihin ng World Health Organization. So, yan ang atin pong latest update regarding po sa surge ng COVID cases in the Philippines. Kung meron man, ang verdict, mga kaibigan, wala. Wala tayo. Pero, kailangan pa rin tayo mag-ingat. Meron tayo sa Southeast Asia, pero tayo hindi tayo affected. But, kailangan pa rin natin ng pag-iingat. At ang kasabihan nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Totoo yan. So mga kababayan, kung nakikinig kayo, mag-ingat pa rin. Right? Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Ito po si Dr. Tony Leachon, ang inyong resident doctor dito po sa TV Maria. Nagpapayo ho tungkol ho sa latest update ng COVID. Maraming salamat sa inyong lahat.